of stones with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Maigsoon mayong adlaw kanatong tanan og niya kita karon sa ika-16 ka adlaw sa pagkonsagrar sa mahal nga San Jose. Atong tema karon mga kaigsunan mao ang Jose ang matarong matao. Joseph most just. Now, unsa may buti pasabot nining just or taong matarong mga kaigsunan. Timan na nato diha sa balaang kasulatan usa lamang ka bersikulo naghisgot sa pagkorona sa mahal nga San Jose sa pag-ingon nga taong matarong. Atong basa diha sa San Mateo kapitulo 1 bersikulo 19. Din si San Jose ginganlan og taong matarong. Ug sa may buti pasabot mga kaigsunan sa taong matarong. Bueno, sa Hebreo ang taong matarong adunay duha ka meaning niini. Kahulugan niini. Ug unsa man kini? Una, kining gitawag og good and faithful servant of God. Mayo matinud-anon nga alagad sa Dios. Ug giklaro kana diha sa balaang kasulatan, no? Nga sa dihang si San Jose paagi og damgo, no? Gipadalag mensahe sa Ginoo pinaagi sa damgo nga ayaw kahadlok sa pagpangasawa sa babae nga mao si Maria. Kay ang iyang gisabak mao ang lalang sa Espiritu Santo. O pagkaugma gayud mga kaigsunan, diha iyang gihimo, iyang gituman ang kabubuton sa Dios. Iyang gipas ngasawa si Birhen Maria. Sa to pa kining usa ka titulo nga matarong nagkahulugan di ay sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios to fulfill the divine will of God. Otherwise, if we cannot do and if we cannot fulfill the will of God, then we cannot be a just man. Sa daang tugon usa ra gihapon ang iyang giingnan nga taong matarong. Naay usa ka tawo nga gihinganlan og Noe. Nga bisan tuod wa siya kakita sa Dios, apan sa diyang giingnan siya nga paghimo og barko Noe, iya gyud gituman mga kaigsunan. Ug hinganlan siya og taong matarong. Ug diha sa bagong tugon kini atong gisgutan karon. Gawas sa atong Ginoong Kristo nga taong matarong si San Jose mo'y nakadawat niini. Diya kaduha mga kaigsunan kining gitawag og charitable and honorable person. So may buti pasabot aning honorable or charitable person. May ganita sa atong mga mayor, bisan gani diya sa kina ubsan nga hotong sa Katilingban ang barangay chairman or captain. Muinta nga honorable barangay captain or barangay chairman, honorable mayor. Unsa may buti pasabot niya na mga kaigsunan. Deserving of honor. Yang reputation, that is a privilege. Abuti pasabot diha sa kang San Jose. Usa ka pribilehiyo nga siya na nahimong ama-ama sa Dios nga nagpakatao nga mao ang atong Ginoong Kristo. Siya nahimong bana sa inahan nga gipili gayod sa Dios nga magpakatao. Usa ka dakong pribilehiyo ug usa ka honorable diha kaniya mga kaigsunan ang ama-ama ug ang pagkabana sa birhen nga nahimong inahan sa Dios. Charitable, charity. So buti pasabot niya na mga kaigsunan to love God and also to the neighbors. Not only to love but also to serve because we cannot love without serving others. So muna ang kinabuhi ni Senyor San Jose, mga kaigsunan, nga natuman diha gayud niya, no? Perfectly sa balaang kasulatan natuman diha kang Senyor San Jose. Mao nga diha sa balaang kasulatan siya ra ang nakadawat nining maong purong-purong
nga usa ka tao nga matarong. Mao man gani nga si Senyor San Jose kung kita mangayo diha sa pag-ampo. Mangayo kita sa birtud, sa hustisya mga kaigsunan, the virtue of justice. Kung sa maning virtue of justice, it is giving to another his due. Labi na diha sa atong Ginoo. Unsaon nato pag hatag ngadto sa Dios sa iya, no? Due ngadto sa Ginoo. Diha gyud sa pagpasalamat, and diha sa pag simba ngadto kaniya. Labi na sa adlaw Domingo o mga holidays of obligation mga kaigsunan. It is a perfect giving our due to God. Pinaagi sa pag-apil sa santos nga misa. If we cannot do it, di ta makaingon nga kita matarong. But we are all being called to be a just. Pimana nga maning kamota sa itong tagsa-tagsa. Ang simbahan nagtudlo ka na to, nga we have to attend the Holy Mass every Sunday and holidays of obligation like ni Saint Joseph. Nga siya naghimo sa iyang inadlaw-adlaw nga gibuhaton ngadto sa pamilya, sa iyahang asawa, ngadto sa iyahang anak, kay pinaagi niini. He fulfills the will of God. Saint Joseph, pray for us. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and Prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose Blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen.
There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible, and its message will wipe away your fear. Gather all the families of the world and read with one voice. Let God's words fill you with hope and heal your divisions. Increase your faith with the promise of salvation. Remove your doubts and heal the wounds. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear, when all seems lost and unclear. Read the Bible, and its message will wipe away your fear. Wake up, listen, see the world with new eyes. Walk in sunshine, wipe the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible,
nga nako gipakita mo ang kamatayon walay gahom sa pagtugnaw niya ng dakong kalayo. Inunua siya midaog ug sa kamatayon nakabuntog kung sulungon mong pagmahal alang kanimo ipakita ko halos siya pagahisutan kay kini sinugod ug mabalingon pakitawan mo na ako sa hingpit mo kayo ug pasabta ko sa pagkapadanihon mo. Una kining kasing-kasing ko sa gugma alang kanimo. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa ato ang inahan sa kanunay panabang. Ug karon usab o historic 500 years of Christianity na atong sa ulugon karon adlaw mao na holiday, special holiday karon dinhi sa Cebu City. Tapos kanadan, among ihatod kaniyo kini mga balita nga naipon sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager
Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug national. Pumukot sa kami pila ka mga balita sa mga pamantalaan. Nag-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ay yung mga text messages kay parangat natin tulungan noon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny De Los Santos Tabakalog sa Magtanandan, kauban atong partner matag buntag Konsihal Malu Juano Inocando Tabar. Cons, kumusta? May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ato dayong sugdan atong programa pinaagis pagpadangat sa tuang latest weather update. Ikis pag-asa magtan Sir Jomar Eclarino, may buntag. Yes ma'am, good morning sa tanan ug sa tanang tigpaminaw kanito ang latest weather update karong adlaw. Ang bagyo sa gawas ng Philippine Area of Responsibility paday natong gi-monitor na international name na Tropical Storm Surigay na igilayon sa 1,195 kilometros silangan sa Mindanao na ay maximum sustained winds na 65 kilometers per hour doon sa sentro ug ang pagkuso-kuso sa hangin mo abot sa 80 kilometers per hour na igipaspason na 10 kilometers per hour sa direksyon na Amihanang Kasadpan. Expected na to sa adlaw sa Biyernes makasulod na ang bagyo sa atong Philippine Area of Responsibility ug na ipangalan na Bagyong Bising. So padayon ta mag-monitor sa latest development kining bagyo ug so far wala pa epekto sa any part sa atong nasod. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa may Luzon kasama na ang Visayas. Ang tibok sa Visayas in general for weather atong panahon makasinatit ang panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kini sa mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue na mga thunderstorm advisories. Hinay ngadto na sa kasarangan na hangin masinati sa tibok sa Visayas ug ang kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius na ay heat index na moabot sa 37 degrees Celsius. Adlaw misilang kanina alas 5:34 sa buntag ug mosalop alas 5:55 sa hapon. Ang dagat motaob sa alas 12:09 karong hapon. Philippine Standard Time alas 7:55 karong buntag gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas. DOST Jomar Clarino. Dagang salamat Sir Jomar Eclarino ug may buntag ngayon tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug national tung sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, property worth 88 million pesos capital to revoke CIDG lot donation. Sa super balita sa Sunstar, matud sa DOH, bakuna dili maoy hinungdan padayong gisusi sa DOH ang aligasyon nga namatay human gibakunahan. Sa The Freeman, historic 500 years of Christianity, Cebu revisits first baptism. Sa Banat News, sa The Freeman, di na mabuhig balik bisan ipa-autopsy pamahayag sa inahan sa namatay human na bakunahag COVID vaccine. Sa Philippine Daily Inquirer, Philippines sinabind, experts warn, Chinese envoy summoned. Sa Philippine Star, government to public, brace for mid-year COVID surge. Sa Manila Bulletin, ICU beds for COVID running out, government hospitals, temporary facilities expanding bed capacity according to Galvez. Ug sa Tempo, a miracle for Bishop. Maukatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nationals itong pagbalik at ipadangat kaninyong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, selebrasyon sa 500 years of Christianity karong adlaw tambungan sa mga bisita gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasud. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Giparing kamutan gyud sa Clement Stained Glass and Retablo Fabrication Services nga mahuman nila gyud karong adlaw ang pagmuntar sa Altar Retablo diha sa Magellan's Cross kun asay paygayon ang 500 years of Christianity celebration ugmang adlaw. Ang Clement Stained Glass and Retablo Fabrication Services mao ang leading supplier sa retablog stained glass sa Visayas ug Mindanao ug Cebu based sab sila. Sigon ni Father Japit Johnson, Vice Chair sa Archdiocese Commission on Worship, ang altar retablo nga gibutang sa Magellan's Cross mausab niya ang gigamit pag International Eucharistic Congress ug dunalay innovations nga gihimo. Ang Minjola family mao ay mitabang sa simbahan alang sa paghimo sa altar retablo. Sigon ni Glenn Johnson Mendiola, General Manager sa naasoy nga kumpanya, ang altar retablo mo ay gamiton sa misa nga ipahigayon ugmang adlaw. Duna say baptismal font nga gihimo nga mo ay gamiton alang sa himong reenactment sa first baptism sa nasod. Asoy ni Minjola, ang paghimo sa retablo moabot sa 2 ngadto sa 3 ka buwan ug gisugdan nila ang pagplano niini niadtong buwan pa sa Pebrero ug ginahinay na dayon og buhat. Ang challenges na mo niya ma'am is katong mga detalye niya na gigamiton yun na mo mga products sa Cebu na i-show yun na mo sa mga tao sa products sa Cebu like natay pearl na design, natay mga shell, na lisod kuti kayo siya sa pag-carve sa mga tao. Isa kadakong kalihukan ng 500 years of Christianity ug sigon ni Minjola, nalipay sila nga nahimong tipik og kabahin niini aron mapakita nila ilang talents, mga workers ug artist nga pulos Cebuano. Moabot sa 20 ngadto sa 25 ka tawo ang naghimo sa altar retablo, diin ang gasto niini naa sa 2.5 million pesos gumikan sa mga materyales, labor sa mga tawo nga dunay experience sa retablo making. Decime Padilla, CCTV News. Usa ka gatos ka mga hamtong gibunyagan ato sa Triduo Mass didto sa simbahan sa Birhen sa Regla sa syudad sa Lapu-Lapu isip kabahin sa kasaulugan sa 500 years of Christianity sa Pilipinas. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso.
Mikabat sa kagatos ka mga hamtong ang nakadawat sa sakramento sa bunyag kaganihang buntag atol sa gipahigayon nga Triduum Mass didto sa simbahan sa Birhen sa Regla sa syudad sa Lapu-Lapu. Amo nga santos nga misa gipanguluhan ni Auxiliary Bishop Medifil Billones diin kabahin among kalihukan sa 500 years of Christianity dinhi sa Pilipinas nga sa ulugon ug mga adlaw ang mga gibunyagan giubanan sa ilang mga ginikanan ug sa ilang mga ninong ug ninang. Si Talibon Bohol Bishop Daniel Patrick Parcon kinsa ni konselebrar sa Triduum Mass nagkanayon sa iyang homily nga maisip na nga anak sa Ginoo kadto mga tao nga nakadawat sa sakramento sa bunyag. Gawas ni ini ang bunyag ang makawa usab sa tawhanong sala nga gipanunod sa usa ka tawo gikan sa iyang mga ginikanan. Gitugan usab ni Parcon nga espesyal alang kaniya ang pagkonselebrar sa mga santos nga misa tungod kay siya mismo ang gibunyagan usab sa simbahan sa Birhen sa Regla niadtong Enero 15, 1963. You will never leave this church the same person. You will be a totally different person because today you will be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. This baptism will make you children of God. Human sa Triduum Mass sa ka motorkada usab ang gipahigayon karong hapon sa imahen sa balang bata nga si Senior Santo Niño diin gikan sa syudad sa Mandaue. Ang motorcade procession molibot sa tibuok isla sa Mactan lakip sa lungsod sa Cordova. Sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang mitataw usab nga andam na ang pagahimuon nga musika sakra karong gabi. Diin kini usa ka konsyerto nga mag-feature sa mga praise ug worship nga mga awit. Tonight's the celebration sa aning 500 years of Christianity sa atong musika sa atong concert karong gabi. Hipuson to atong mga bleachers in preparation na po sa April 27 na victory at Mactan. Imo ang musika sakra dito sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan, syudad sa Lapu-Lapu. Foch and Finny Inso. CC Tianus. Sa laing bahin, bagong hepe sa Cebu Provincial Police Office hingpit ng milingkod sa katungdanan sugod kagahapon. Gubat, batok sa illegal nga drugas ug paglimpyo sa hutong sa PNP sa probinsya mao iyang patutukan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Actually, I received my order dated April 9, so that was Friday last week. And that order came from the DPRM of Kamkrame. So they informed me, our CRS informed me last Saturday, and they directed me to assume. So nag-assume ako last Sunday. Formal na nga biningkod sa katungdanan ng bagong direktor sa kapilusan sa probinsya Sugbo nga si Police Colonel Robert Lingbawan nga kanihipe sa Regional Intelligence Division 7 human hulipi si Police Colonel Aladin Culiado nga mao nasab karon ang nangulo sa Regional Controllership Division. Atol sa unang adlaw sa pagdumala ni Lingbawan sa Cebu Police Provincial Office, iyang mando sa 50 ka mga chief of police sa kalungsuran ug sa mga syudad nga sakop sa lalawigan sa Sugbo mao ang pagpalambo pa sa ilang gubat batok sa illegal nga drugas ug ang pagtutok sa 8 focus crime sa ilang tagsa ka mga jurisdiksyon. Mato ni Lingbawan nga dugay siya nga nadestino sa Police Regional Office 7 ilibina sa Intelligence Division ug nasayod siya unsa kadako ang problema sa illegal nga drugas sa probinsya Sugbo lagip na ang pagpangita sa mga most wanted person. I have a broad knowledge of the illegal drugs situation in the whole region 7, especially dito sa Cebu province na pinakamalaking police office dito sa Region 7. So I have to intensify the campaign against illegal drugs. Pangalawa, yung 8 focus crime, especially on the most wanted person. Medyo alam ko ito because we are conducting the weekly EMPO, no, and a member of the EMPO as a regional staff na medyo mataas yung wanted person ng Cebu province. So I have to revitalize the campaign para ma-neutralize natin ang mga yan. The same true with the high value individuals on illegal drugs. Medyo mataas pa rin yung data ng Cebu province. Sa mga probinsya nga sakop sa Central Visayas, nag-una ang Sugbo nga doon daghang mga drug personalities nga naa silang listahan sugad pa niadtong 2016 sa ning bilingkod sa katungdanan sa Presidente Rodrigo Duterte. Apan pasalig ni Lingbawan nga pinagi sa abag sa intelligence community ilang hutdon sa pagpuhang nga maong mga drugista nga naglihok sa probinsya Sugbo sulod lang sa ikaduhang kwarter ning tuiga.
Sa high value individuals natin, yung remaining targets, since 2016, Cebu Province pa rin yung pinakamalaki. Well, of course, considering the area, no, na napakalaki yung area natin. But that is doable. Sabi ko, we will finish that before the end of this quarter, the second quarter. Ato siyang paglingkod kapin sa 20 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga druga sa ilang nasakmit gikan sa usa ka high value individual nga napatay sa enkwentro. Ang mga kamatayon mo ipasidaan sa mga drugista nga muundang nasa ng illegal nga negosyo ug dili gyud mo pakitag pagsukol tud kay ang ihang mga personnel andang mga manalipod silang kinabuhi. We already neutralized, malaki yung nakuha natin kahapon illegal drugs. And I want to give a strong warning to those involved in illegal drugs. And don't ever try to fight with the police personnel pag na-corner namin kayo because you will face the strong arm of the law. Tungod kay napa sa pandemic ang sugbo lakip siyang giawhag ang mga chief of police nga kinahanglan nga suportahan nila ang mga programa nga gipatuman sa mga local government units labot sa pagtuman sa health protocols uban sa Municipal Interagency Task Force kini tungod sa palan nga pagsaka sa kaso sa coronavirus sa probinsya. Ilabi na sa kapulisan din dunay kapin sa usa ka gatos na ang aktibong kaso ang PRO7 nga ngayon nga hatagan sa pagtagan. Dahil we are still in the pandemic, any specific instruction ko hapon is we have to support all the local government units health protocols na in-establish ng mga local IATF yung respective municipalities. Kasi as you know, tumataas na naman yung mga cases natin, especially sa amin sa PNP, medyo alarming na, and we have directives from higher headquarters that the PNP themselves should practice the health protocol. Ikatakda siya ka makikita ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa musunod nga mga adlaw aron ipahibaw sa inhan sa lalawigan nga siya na ang kasamtangan nga gitudlo sa Kampo Krame nga mudumala sa kapulisan. Gipasalig usab niya sa gobernador nga andam niya nga suportahan ang mga programa niini. Sanglit nakita man usab niya ang taas nga suporta sa pangagamhanan ni Garcia ngadto sa kapulisan. Well, I will tell the good governor that I will do my best as the officer in charge of this PPO, and I will support whatever the plans and programs of the local government, of course, or the provincial government. Arnold Bustamante, CCTV News. Cebu Archbishop Jose Palma miangkon nga nakadawat na sa unang dose sa bakuna batok sa COVID-19 ni atong miaging semana. Ang arsobispo gikatakda usab nga makadawat sa second dose karong Mayo 6. Ang kasayuran ni hatod ni Facha Anthony Inso. Giangkon ni Cebu Archbishop Jose Palma nga nakadawat na siya og unang dose sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 vaccine sa miaging semana. Kay nung duman nga si Palma ang una nang nagpositibo og naka-recover gikan sa COVID-19. Matud ni Palma nga ang Sinovac nga bakuna ang gitarok ngadto kaniya pinaagi sa koordinasyon sa Project Balik Buhay. Gawas kang Palma, doon na pay ubang pari ang nakadawat usab sa bakuna, hilabi na kadtong mga labing nanginahanglan nini tungod kay maisip nga at risk nga matapdan sa virus. Usa, no? Subduro. Ang among mga tiguan nga pare sa JP2, no? So we thank, of course, the organizers, ATF, no? Inong sa kasamtangan, sumani Palma nga nihimo na sab sila og master listing sa mga pari nga hatagan og prioridad nga makadawat sa bakuna, hilabi na niadto mga senior citizens ug dunay comorbidities. Now, or next week, we'll go to listing and prioritizing. We believe there are others who should be ahead of us. And I know of doctors and those medical practitioners who were given vaccination ahead of us. So we just rely on Project Balik Buhay, no? Ito nga nasab sa arsobispo nga karong maabot Mayo 6 mao ang iyang schedule sa pagdawat sa ikaduhang dose sa COVID-19 vaccine. Fach Anthony Inso, CCTV News. Sa atong katapusang balita, medical frontliners sa pampubliko ug pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Mandaue giauhag nga magpabakuna batok sa COVID-19. Gihold una sa Mandaue City COVID-19 Vaccine Board ang pagpamakuna sa senior citizens tungod sa frontliners nga wa pa nabakunahan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Giauhag sa syudad sa Mandawi ang mga medical frontliners gikan sa pribado ug pampublikong ospital sa Dakbayan nga magpabakuna na batok COVID-19. Sigo ni Kapitan Ernie Manatad, chairman sa Mandawi City COVID-19 Vaccine Board, nga aduna pagayod wala nakapabakuna nga mga frontliners, gumikan wala na sayod o wala nagtugma ang schedule sa adlaw sa ilang vaccination. Sa mga ganahan magpabakuna, moadto lang sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. Ang Dakbayan ni adtong Huwebes nakadawat og 600 ka doses sa Sinovac COVID-19 vaccines, diin aduna pay 100 ka doses nga nahabilin. Aso ni Manatad nga gihold na usab nila ang vaccination sa mga senior citizens, gumikan aduna pay wala na bakunahan nga mga frontliners. We have magud our continued communication sa group chat number sa mga members sa board. It was discussed there in our group chat na barang dili pabor ang mga kuan kay basin baya o ganang kuan mangangan sad ba kay considering nga dako ni siya nga group ang senior citizen nya kinsay ma-priority. Sa national guidelines, una ang mga medical frontliners, sunod ang senior citizens o persons with comorbidities. Ang COVID-19 Vaccine Board naka-master list na usab og 14 ngadto 15,000 ka mga senior citizens. Ang Dakbayan adunay 24,122 ka registered senior citizens. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pagkat sa mga balita na nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabari, yung katong nakita na bate sa CCTN Channel 47 o sa Radio DYHP. Dugang magkasayuran ng pag-isgot-hisgot, karong adlaw, holiday, o ato karong sa ulugon, sugod, ang ika-500 nga kasumaran, kasuig nga kasumaran sa ato ang pagka-Kristyanos. O karong adlaw, sugdan kini sa pag-reenact, pagpakita, pag-usap katong unang pagbautismo dinhi sa Subo. Din si Radya Humabon, gibunyagan o ginganlan og Carlos. Og anak kini may tabo, karong hapon alas 2, dubangan sa kiosko, des Magellan's Cross, no, atbang sa Cebu City Hall. O man kini ang cross nga tusok, gitarok, giugbok ang mga Portuguese and Spanish navigators, explorers sa tungod kasubuan ni Magellan. O human niya na paghimuon ang Pontifical Mass o adto na kini didto sa Basilica Minori. O ang American Archbishop mao si Charles Brown ang nuncio sa Pilipinas mo celebrate sa mga misa. Pero sa Obispo sa Palma, kagahapon na kanayon nga taghana mga obispo ang dianin ni Sugbo karong pagtambong sa mesa ug sa renewal of baptismal promises and baptism of children karong adlaw human sa Pontifical Mass and National Museum of the Philippines mo deklarar sa Basilica Minori del Santo Niño na usa ka National Cultural Treasure NCT ang seremonyas paghimon sa Pilgrim Center sa Basilica. Human sa seremonyas, dunay blessing sa image sa imahe ni Santo Niño sa Basilica Minori del Santo Niño Museum. Si President Rodrigo Roa Duterte may proklamar karon nga non-working holiday sa Cebu City lamang aron nga mga Cebuano mag-celebrate ining ato karon nga kasaysayan. Ug samtang panahon ta karon diin ang mga Cebuanon magkapundok aron sa pagsilibrar ini dako nga kasaulugan apan limitado ang audience sa Plaza Sugbo. 700 lamang, 700 lamang ka mga tao ang gitugutan tungod sa atua na pandemya. Bunya, stick to kay health protocol ang ipatuman. Ang ila kunong awhag na di lang gud ta muadto didto sama sa sinulog sa Pista Senior karon gayoy wide screen wa sab siya ingon nga sound system natong ipalibot. So by invitation ra gayod ang makatambong sa reenactment sa baptism o sa misa kuma kini ni Konsehal Zafra. Unya, tungod dini ang Cebu City Transportation Office mupatuman usab og no parking
zone sa mga dapit duol sa Basilica o sa City Hall aron nga dili pintal ang mga tao na magpaduol sa maong Basilica aron pagtambong nining mga kalihukan. Ang mga partisipante o bisita lang ang adunay car pass o imbitasyon ang gitugutan, why ID, why entry. Sumapa. Kunya, si Raquel Arce, ang heads of probe team, nagkariro sa mga dunay usak ang gatos ka mga vendors, apil na ang mamaligid kandila, dili kinitugutan sa pagpamaligya agawas sa Basilica karon aron nga dili magkagubot sa bundapit. Ni warning si Arce ang mga vendors na dili mo tuman sa iyang direktiba, dili na magapaninda sa maong dapit. Mao kana ang atong kalihukan karon agi og pagsaulog nato sa 500 years of Christianity pagasugdan sa first baptism. Unya ang Cebu City Government usab ug National Historical Commission of the Philippines mipakita na sa publiko sa bag-o na monumento marker ni Antonio Pigafetta na mo'y nagdokumento sa biyahe ni Ferdinand Magellan silang pag-abot ni Subo netong 1521 na naakini sa Plaza Independencia. Si Dr. Rene Escalante nga mo'y chairman sa National Historical Commission of the Philippines mitugyan sa mga marker ngadto sa Cebu City Government pinagi kang Mayor Edgardo Labella. Si Labella ni lagway nga dako og yuktan nga papel si Pigafetta og usa ka Italiano nga mo'y nagsulat sa mga gibuhat ni Magellan dinhi sa Subo. Ang mayor nagkanayon nga kung wa pas Pigafetta posible nga dili mahisama ka influensyado ang Romano Katoliko dinhi sa Pilipinas. Okay. Okay na ang atuang mga kining activities, mga kalihukan karong adlaw atol sa atong pagsaulog sa 500 year sa Christianity in the Philippines. Yeah, ato lang i-remind sir ang katong because holiday baya ron basig do na tay mga kaigsuunan nga moadto mas may siguro nga likayan na dinha nga dapit kay dunay mga adjustments nga pagahimuon sa rota no katong giingon ni Sir Manny ganina gawas nga di mahimong mo parking na dinha dapit sa mga area libot sa Basilica o sa Cebu City Hall duna say mga mag-atang nga mga clamp gyud karon nga mga sakop sa Cebu City Transportation Office aron katong mga malapason diretso og clamp. So katong giingong Sir Manny nga katong mga partisipante ug mga bisita nga duna lay mga car pass ug mga imbitasyon may tugutan o katong mga ng manambong katong duna gyud mga role or invitations giawhag to sila nga adto lang mo park sa ilang mga sakyanan sa SM City Seaside or sa Robinson's Galleria Cebu diin dunay mga bus nga mo transport nila ngadto sa Plaza Sugbo. So kung inaana ang sitwasyon, hastang mga parking area sa Kampanya Maritima ug sa Senior Citizens Park pagasiradaan, mao nga ug maom gay ang sitwasyon, mas labing maayo nga likayan ninyo dinhang dapita kung wa mo'y importanteng tuyo ug wa mo'y labot sa mga kasaulugan. That's right. That's right. Kunya dito sa Lapu-Lapu City tungod nining pagsaulog lagi nining 500 na kasumaran sa atong pagka-Kristyanismo, sa atong pagka-Kristyanos, na naitagan nagpaabot og bonus, no? Munang ipaibaw ni Mayor Ahong Chan sa Lapu-Lapu City, na wa tay quincentennial bonus, no? Ang mga kawani diya sa Lapu-Lapu City Hall, wa ni. Kay lagi, bisan turog ng sa ulog, kita ng 500 years, nagkasumaran sa kadaugan sa Mactan, karong umaabot 27, April 27, mipalabang unta ang konseho og kwan kanang resolusyon nga hatagan unta og bonus ang mga empleyado sa City Hall apan ang mayor ningon nga dili prioridad sa pagkakaroon kini paghatag og bonus kay hadlok siya na tingalig maupos mahurot ang pundo sa syudad sa di pa moabot kining maong katapusan sa 2021. Pero galing aduna kuno masubra tingalig ilan ang istoryahan kung makahatag ba sila bonus kada dunay sobra kaya napay daghan kayo nga mga galastuhan sa
ang atong dakbayan sa Lapu-Lapu. That's expected. Hindi mo na sa pasaka sa hatag sa kay kada lihok bonus. I mean, kinsa mo dili ganahan nga doon bonus, no? Mga empleyado guling taon na nagpaabot ng bonus. Pero ato kan siyang gwantahon kay ang atong dakbayan sa Lapu-Lapu and all other local government units. Doon ay daghang giatubang nga galastuhan. Tungod meaning ato ang giatubang nga pandemya sa COVID-19, ug doon ay mga lockdown, sila man kaya mamalit dayon og mga bugas, og mga canned goods, o supplies nga ipanghatag diha kaninyo. Og kanang kwarta hagikan manas panudlanan. Kung panalitag sigel taghatag og bonus, mahurot sa itong tuwa dito, di na inong katawangan kinahanglan pag-ayo. Bitaw. Sakto sad na sir oy kay anyway ug naay extra savings at the end of the year mahimo sad nang mahatag nila as murag kanang end of year end bonus or baka ilang Christmas bonus padak-an, so sakto ra sad na in terms of kanang fiscal management. That's a good move also, no, to ensure sad nga di pud mahutdan kay middle of the year pa baya in town. Tamo ko sa uban nga magpa tawag ka pugi points na manghatag ta kay grabe na kanang pugi points lagi nga tuo sila nga inikabot seleksyon mo butar nila mo na uban nya resulta inig audit ko suspenso suspenso dayon kun nigay ipauli ba pabayran kay dili dayto ko murag dili angay para didto baka dili enough ang pundo gipang realign sa uban o nang careful sad. Pero man lang kokons atong akong gigalang ang tabag undo sa baan kuan man taon. Kining hisgo to siya nga di lang ako isulti kita na politiko nga mo ang boss. Kadabot ato dinhi kung system to. Kadabot ato dinhi magpundok iyang yung pundokon ang iyang constituency tagaan yang 50 pesos kunya mga tambal, no? Mga tambal tubo, vitamina, kung sa every week kana kada Biyernes kana. Biyernes, Sabado, Domingo, mo gina iyang panghatag. Pero yan yung natos undok nga do. Sige taghatag ani do. Pero abot election basta di ta mamalit di ginambutar nato. Sa ato pa adto gina magdaog sa election day gyapon. Ang tanan nimong kayuhan nga hatag karon kalimtan gyapon na adto ra dito sa election day. Mamanggay kwenta imong kuan qualifications adto magay gyapon daugon sa kapaet oy. Kaya mo na. Well, talking about politics na mo pala ko balising ko gamay. Oo, balising ko gamay ka murag kining do na magugoy gi forum cons. Karang gitawag na kog politika pe. No? Doon ay forum niya this is a private forum among friends, exclusively among friends. Pero ako rin ipa-videos, camera ba lang, niya ipa-produce kita na ako. It will be uploaded on Facebook soon. Kunya kining doon na kinsa ilahang mga kandidato sa politika and so on and so forth sa lain-lain ng kandidato, no. Nya iya tong dipinsahan nga nung gusto siya niya na doon na siya mga kontra niya na mga sort of 20 minutes. Anyway, kanang kini bang yun nakarawat ko og kasayuran ni text nako si ang atong higala na si sportsman Lorenzo Chauci. Nagitudlo kuno siya ni Manny Pacquiao ug chairman dinhi sa province ug city of Cebu sa Manny Pacquiao for President movement. Nga gidawat. Igo unsa man doon na mga papilis siya magkita kami ni Manny Pacquiao. Karong I don't know when kay mo practice man dahil Manny Pacquiao alang siya umabot na fight dito Jensen adto dito pundukon ang mga opisyalis ni Manny Pacquiao for President movement ug adto dito ang iyaha na official appointment siguro agyon na doon na kay papilis nga uktan kay mura kag well anyway basta mo na iyang i-announce na kining siya ni kapagkaroon interim na chairman the Manny Pacquiao for President movement for the province of Cebu and the city of Cebu. Tato pa tibok Cebu na kay province of Cebu ang di lang tingnan maapil ni ang mga ubang ang component cities under the province of Cebu, di ba? Kunya ang Cebu City all the other independent cities sa Lapu-Lapu,
ang Mandawi mo independent naman sa kunya kining unsa pa rin ubang mga independent cities karon. Nganlan na lang ang tanan sir og all of the islands of Cebu para iyahag yung tanan kay kanang sakop ba para matingob mausap, pero unsa man nga movement sir, is this going to be under PDP laban or no? That was part of our discussion sa among politika pe na kung ang ako ganing ingon unsa man mura man namate si Senator Manny Pacquiao kay dito sa PDP laban mura man og naa say mga nahimong kontra dito tungod kay iya man gisaway katong pundok-pundok lagi nga mo'y nag-indusa unta ang Presidente Rodrigo Duterte nga mudagan pagkabisi. Nanuyo man si Manny Pacquiao neto gawa ko man ang hit niya dili illegal kun katong ilang para pundok katong mga resolution illegal. He was misinformed. Why maayo nga advisor wa man gitubag siya unsa man di ka gusto nga si Presidente Duterte mag vice presidente. At tingalang i-anticipate na si vice president mag-vice presidente si Presidente Duterte ang presidente mas Bongo mawa sa passing mo tingalang i-anticipate. Tingog na rabas si Ramon Ang ningon na rabas Ramon Ang day na tinuod nga I'm going to run the money to beat is kuan ko no Manny Pacquiao. So yan ang mga tao unsa man ni endorsement na ningon siya adil pero nisulti lang ko. Aligre na. Na ko'y kondiha na it's Manny Pacquiao, Ramon Ang or Ramon Ang Manny Pacquiao. Sa ining mga istorya no. Kini mga istorya nga ini tanaw na katong imong gigon pangutana og atyo sa PDP laban. I don't know kung galing mudagan gyud sila Bongo si Presidente Rodrigo Duterte anak mo sa PDP laban. Si Presidente Rodrigo Duterte man mo'y honorary chairman ng PDP laban niya ang vice chairman mo man si Cusi ug si Manny Pacquiao is the acting president and daghan kaayo nga mga leaders of PDP laban in Manila, in Luzon ug dinhi sa Subo giindusar ngadto maong resolusyon alang kang Presidente Duterte nga mudagan pagka-vice ug nanuyo naman hinuon to ni Manny Pacquiao kay iya man gisaway tumong puno-pundo ug bawang resolusyon. Kunya sa diha nga gipangutana usabang ay sambaan ang one sambayan ni kanhi Senior Associate Justice Antonio Carpio nga mo'y convenor ni ini nga kung si Manny Pacquiao kay ang ilang gisgutan mo mostly Lenny Robredo, Isko Moreno, Grace Poe nga probable candidates nila gingon si Manny Pacquiao di ay jadi mi ngabsin na si Manny Pacquiao unya ang iya ginsulti nga murag nalain ko gamay ba because lainon na to good pagkasabot katong iyang gingon nga makadagan man sa presidente ba kaya sa ubos atong constitution ang tao makadagan man if he's able to read and write pero bang mingon anak ba pagkaistorya ko murag ba insulto ba dunay gamay nga di ba anyway basta mo na ng politika karon og ingon si as presidential spokesman Harry Roque nga kung dili mo dagan pa ita si Bongo o si Sara Duterte magpili si Presidente Duterte kung kinsa iyang suportahan pagka standard bearer kung sa pagka-presidente gikan Manny Pacquiao, Bongbong Marcos o Isko Moreno unya kanang duha dili ka na mo dagan o dili magaling mo dagan murag kulit na kain si Manny Pacquiao kay ang mga PDP laban mga dagko mura man nahiubos ng Manny Pacquiao. So as madapat tingali og singhag ni Presidente Duterte ang iyang mga kaupungan sakop. Pero mao lagi nang yun ana. And if ever mag-form siyang third force and then murag na ako nakita niya to cons nga yun na siya regional party si Manny Pacquiao. He can always register that as a national party or doon ay daghan kaayo diyang mga national parties na himatsyo na karang LDP laban ng Demokratikong Pilipino nilang Lacson naman na kunya ay nationalista party pero kan nationalista party ba iid mo na filming sa PDP laban kay ilaham ng Villar pero naa des Bongbong Marcos appeal diha so karang LDP kang Lacson tinalag mag-pair ni siya ng Lacson niya LDP mo ilang gamiton
Ako nakahibaw gani ko gani atong miaging eleksyon doon ay mga kandidato din sa local na ang gida LDP. Well, anyway, kana mo'y mga pangisgot-isgot lamang sa eleksyon, no? Pero layo rato. Pero mas mayam ganing nini kay mura magitikon na yon ang atong mga kaigsunan kung galing mag-isgot-isgot ang politika. Mao, pabuhi sa dugo sa uban. Dunay ubang sa puton kay nganong kana gyud i-focus nga pandemya pa kuno, pero ang uban nga kanang nangaungo gis politika kanang murag mag-alindasay gyud kung mubukal ng kawa. Sus, di gid malikayan ganahan kaayo ang uban gani bisag comment tra sa Facebook kanang dibdibon na dayon kay kanang mga positioning sa doon na nang mga pangutana mulansar ba ka mo kuan ba ka unsay mga plano murag ang mga tao excited na next year pang election kalma sa mo din na unahon sa taning COVID pero pabuhis dugo lagi sir kay daghan malingaw gyud og hisgot-hisgot og politika. That's the reason why naghimo ko ning mga forum og ako nahibaw nga kung galing ma-uploaded din sa Facebook tagang kay mo komentaryo nini. Ako kay for purposes of having a candidate kay ila namang kuan tanan sa Duterte, sila si Manny Pacquiao, sila si Bongo, sila si Lacson, sila si Bongbong Marcos, ang ako lang si Dick Gordon. So kana mo na Mr. Story dito niya usahay murag mo alkontra ka sa endorsement sa usa. Ako nahibaw ko nga murag gabasan ini murag daghan kang komentaryo nini. And soon, no, hopefully next week ma-uploaded na ng mga na forum which I have had recorded last Saturday. Kung saman break ta? Balik ta rong tao-tao mas pipila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Tuig 2021. Sa ulugon ta ang ikalima kagatus ka tuig nga kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Sugbo. Agi og pagpangandam nining dakong kasaulugan gilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parokya ug lain-laing pundok. Gipasiugdahan sa mga laiko dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Gidapit ang tanan sa pagsalmot niini sa bisan unsa nga paagi. Ipaambita ang gasa sa pagtuo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Parang hello Cebu, may buntag Pinoy. Katubang ibakunahan niya namatay na hubakon. Wa pa gyud mahibaw ikon bakuna ba gyud, no? Ato klarohon nga nagsige pag-imbestigar ng Department of Health. Although ang mga ginikanan di na sa gusto og daghang sulti. Di na sa gusto kanang kuan pa isang nga na kon kanang Autopsy. i-autopsy pa ingon sa di mga kuno mabuhi ng usab autopsyhon. So mo na si Sinaida Panimdim o ni inahan ni Sydney Rose Panimdim na usa ka trabahante sa usa ka publikong hospital. Namatay kini pila ka adlaw human na bakunahan. Ug ang atong naibawan ini nga hubakon kini si Sydney apan sumapas inahan naayo naman ni human siya sa iyang ikaduhang anak, no. Tato pa naayo na itong iyang hubak. Pero of course wala ni shootingan to sa kung siya iyang naaba siya hubak to kinaayo naman ka. Apan sa primero pag-iday nga dose kon, sa primero pag-injection, murag nagabati na siya dili maayo nga kanang reaction, no. Sa ato pa doon na adverse side effect. Well, di pa tingali kayo serious side effects. Ug sumapa wa ko masutang kung saan bakunahan ang giturok kapan si Dr. Loretti Bingon na ang ilang napada dito ang bakuna mo magkatong Sinovac. Kuya, di man pagdaod Sinovac, pero natuwa ba kinsa magoy gibakunahan karon og kaduha sa second dose ang Sinovac kami ni bakuna ini kay AstraZeneca usara man to, no, kay gihurot man gitong first dose kay madaot na niya. But I'm not very sure about that. Dito mahimong konklusyon niya na apan kanto sumapa nga unang turok doon na adverse effect. Theory kay grabe kay doon na maging adverse effect kung galing magpaturok ka pagbabakuna ka. So bisan kining mga tao nga doon ay apan doon na comorbidities, pwede man sila nga magpa-injeksyon, pwede man silang bakunahan. Basta maayo nang ilang panglawas na ng panahon nga bakunahan sila. O ingnon sab nga wa man sad gibawal ang ato na mga doktor. Hindi ko man imog bakuna wa may gibawal. I-monitor na nimo, no? I-monitor lang ang imong kondisyon.
Ang importante na 30 minutes to 1 hour human ka bakunahan mo na importante kayo. So nasayran nga base sa kining pasangil sa pamilya ni Sydney na niadtong Marso na bakunahan sa unang dose si Sydney ug nakabati kini yung adverse effect. Ug naulian na sa dayon. Tatapadili kay grabe. Ang niadtong Abril ni trabaho pag kini ug dihangi nga mo under time tungod ka naglahi na yung lawas sa giingon na kasinati sa paglisod sa paginhawa o asthma attack, no? Unya gida siya sa Talisay District Hospital para kabsan sa Sydney sa iyahang kinabuhi. Unsa man in murag ikaduha naman tingali ni, no? Ikaduha naman kini niyang ikaduhang dose yun, ikaduhang dose na ito Abril. So ang first dose doon naghapoy effect but mild lang tingali ang adverse effect. Ug ang ikaduha pag na-timing yung tingali ito, no? Nga may balik ang iyang hubat, naglisod siya ginhawa, kunya nag-under time siya, maglulis sila hapan, naglisod naman ginhawa, gida sa hospital, unya nagkabsang yung kinabuhi. So gipadayon pa ang investigasyon sa Department of Health may tungod ini, and I hope this will not discourage people from submitting to inoculation or meaning vaccination, no, against COVID-19. Kaya importante kayo, di ba, Cons? Yeah, just listen to your body, pay attention to your health also, and kanang di man sad na pinugsanay, di ba? Dili no even the government cannot force you to have yourself inoculated if dili ka ganahan or dili ka dili ka 100% sure, di man na pinugsanay, although giawhag kay sayang pod na asad siya benefits, pero balik gid ka anang kanang moadto kag ospital bang imuha man ang lawas. The bottom line is ikaw gyud ang mo desisyon kung unsa imong gusto. So katong iya kung ako unta pod, it would have been better if i-autopsy para masayran gyud kung unsa gyud nakaingon nganong nasakit pero di na nimo malikayan kay ang mga ginikanan pod masakitan pod maghunahuna ang kanang murag kanang panultiun ba nga kaduha gipatay na patay pagbalik kay giablihan ang lawas. I've seen that, no, when autopsy is done, ablihan man gyud good sad. Yeah. So, kasabot ta sa importansya para masuta gyud ang hinungdan, pero di pud ta makalikay sa desisyon sa pamilya kay sila pud masakitan sad maghunahuna ug maghinan-aw nga inaana ang mahitabo. Because balita ko, di man sila mo reklamo na. Wa sila ipasumbong ipataka against anybody. Meaning pagamatay silang anak. So, putok na sila and the Department of Health will continue on investigating aron sa may bawan kung sa reaction ni ato ng mga paguna. Aron pud malikayan ang similar incidents from happening. Kanya ubay-ubay na decons 567,229 na kuno ka mga senior citizens ang nabakunahan meaning maong against COVID-19. That's mostly in di ba, Luzon. Kay sila man mo'y active na kay dito, paspas man dito. Kunya din sa ato, na-appeal na si Cebu Archbishop Jose Palma, no? Na bakunahan kay kini siya na i-appeal man sa A2 priority list sa mga senior citizens group sa Sinovac ang ibakuna niya itong Mayo 6. No, Mayo 6 ang iyang second dose, sir, na nabakunahan siya I think last week. Ang second dose niya is for May 6. Oo. Second dose niya itong Mayo 6. Ug wala pa siya second dose, sir. Umaabot pa ng second dose niya karong May 6. Bago pa lang siya nabakunahan man. May 6. Pamatay May 6, no? Umaabot May 6, no? Muna yung ikaduha nga dose. Okay. Ang health personnel o persons with comorbidities o health risk, priority hapon for vaccination. Ang Archdiocese musimiter og listahan sa mga pare, especially ang seniors na dunay comorbidities ngadto sa organizer. Ang mao nga free vaccination in coordination with OPAV led project Balik Buhay, no? Yung PBB sa public-private partnership working upon the request of OPAV Interagency Task Force con IATF Visayas, yung Department of Health aron abagan ng gobyerno
sa national vaccination program with a common goal to help and support the government in achieving safe, fast, and successful deployment sa national vaccination program in Cebu and in the Visayas. Mayo. O Mayo 6 ang kaduha na dose alang kang Bishop Palma. Ato sining ipadangat sir ang ato ang DOH nga case bulletin. Oo. Yes. Atong ipadangat ato ang case bulletin number 299 April 13, 2021 for DOH Central Visayas ang Cebu City nakatala og 66 ka mga bag-ong kaso sa COVID. Ang Lapu-Lapu dunay 16 ka bag-ong kaso, Mandawi City 11, ang Bohol usa. Congratulations, that's good news para nato, no? Kay taud-taud sa silang dagtag-as og cases. Cebu Province 40 ka bag-ong kaso, Negros Oriental 20, 0 for Siquijor. Ang additional reported deaths 0 for Cebu City, 1 for Lapu-Lapu City, 2 for Mandawi City, 4 sa Cebu Province. Samtang additional reported recoveries 19 sa Cebu City, 0 for Lapu-Lapu, 55 for Mandawi City, 4 for Bohol, 140 for Cebu Province, 0 for both Negros Oriental and Siquijor. So nindot siya. Kinatibuk-an na tong active cases for Cebu City, ubos na og 1,000 kay 937. Unya, Lapu-Lapu 886, Mandawi City 682, Bohol 465 total active cases, Cebu Province 1,052, Negros Oriental 164, and Siquijor 30 active cases. Very encouraging. Yes. No? I hope it Encouraging stays gaya. that way. Pamus-us pa yun. Yes. Dako nga sunog funds. Kung pinako sunog 15 milyones Louis Danyos. Usa ka pabrika sa lumber dito sa ang BTS Lumber sa Zone 1, Jacinto Mayol Street, Barangay Kanduman, Mandawi City. Alauna 19 kadlawon kagahapon, Abril 13. Mato ni Julito Dandan, machine operator ug stay-in kini siya sa maong hardware nga nangatug sila ni atong higayon na pa nakamata sa init ug mabaga kulo nga aso. Yang gipukaw niyang kauban nga stay-in ug nagdali sila pagawas pagiginabi sa Super Balita Cebu sa sekretarya sa maong pabrika nga si Lily Barbecho nga adunay duha ka stay-in nga trabahante sa pabrika ug tulo ka mga pamilya sa mga trabahante nga nagpuyo at tubangan silang pabrika kinsang gipuy-an lakip usab sa nasunog. Suma ni Barbecho nga siyang naibawan ang silingan niya nga habal-habal driver ang gipukaw sa mga trabahante kung nakitang sunog sa iyang paglabay sa mga lugar. Matod sa mga trabahante nga sa opisina sa mga pabrika nagsigurang kayo sigun pa sa mga trabahante nga nakadako ang sunog tungkol kay dugay ni abot ang bumbero. Apan, sa paghihinabi sa Super Balita Cebu, si FO1 Dengel Espares sa Mandawi City Fire Station mingon na mag-agad naman sila kung doon na sila tawag na madawat. Di man may mo responde o may kibaw. Morning, di man may magic na kung naisunog na adayin mi sa fire scene, mag-agad na po mi anak nila kung manawag sila unsa silang urasan na nawag sa ingon ana na time sa mi maka-responde. But remember, I think here in Cebu City, doon na sila tower, no? Doon na tower kung doon na gani murag aso, murag ila dahil ipasuta kung sunog ugasa ka na napita, di na magkuwat tawag yun na tawag. Apan, I think na dito sa Mandawi City, nila waton nga mutawag yun. Di isad na malikayan sir kay mao ginay common nga reklamo no people kung masunugan ang pirmi mahanukan gyud ang bombero kay dugay na abot pero remember di pud na nato malikayan kay di na magic nga ingon nimo tawag nimo bombero mo ingon kag musulti na kag bombero na nadayon kay sad na tinuoy proseso tawagan pa unyang tawag ana di sad na ingon nga nag-ilis na sila daan kay ready to respond anytime, di ba? Kanang kuan pod, kasabot pod ta na sa side sa bumbero. Okay. Nagkaroon, DRC Konsehal Archival, Nestor Archival. Ingon siya nga, ang tanang mga kontrata o Memorandum of Agreements kalabot sa infrastructure projects nga nasudlan sa Cebu City
kinahanglang mag-appeal kini sa mga dates kung kanus a magsugod ug kanus a mahuman. I-propose ni Consul Nestor Archival, pending this Committee on Laws, Ordinances and Styling as well as Committee on Infrastructure for review. Si Archival na kanayon ang syudad na ay igahin na budget alang sa infrastructure projects patagpuig. Kung ikinahanglan ang mga kontrata or memorandum of agreement involving infrastructure projects that the city enters into with private contractors, doon ibutang kung kanus magsugod o kanus asan mahuman ang duration of the project in the spirit of transparency and accountability. So mo kini ang iyang proposed na ordinansa, both na mo promotes transparency, speedy and timely completion of government projects. Abinin mo ning inyong anikons na abyan ni bisag sa Department of Public Works and Highways sila man ibutang diha na sewage project mo ni time frame, di ba? O niya ang end of project mo na, pero naabagi mauman ko dayon. Mas mahal na ng mga yun yan na kung dunay 40% nga mahuman yun ang maong proyekto, labi ng mga dagong proyekto, because doon naman ko na sila, doon na may variance na mapaila nila pananglitan tinguan. Ilan man ang mahimong katarungan nga tinguan manggod munang inay ang trabaho. Sa mga unforeseen circumstances o kanang circumstances beyond human control. Naas kontrata sir. Yes. Kanya sa mga lack of materials, labi ng yun kini mga bus, sa pangkupan diha. Mao ni mga naana i-appeal na diha. So ang kang kunyal kunya na itanggan na diha sa mga city projects. Para ma-identify pod kung kanus ang expected kanabang target date of completion, sir, no? Kay at least maka-give and take lang ka mga force majeure, kanang mga force majeure or acts of God beyond human control, ma-estimate nimo dili kaayo magpatuyang sad nga dugay niya lang yun kaayo mahuman. Ang yuban, wag yun mahuman, biyaan na lang. Bilin lang, sir, no? Napaday panahon ko. Wa na, 55 na. Ato nang ipadangat una ang giandam ni Tatay Dodong anay ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang liwag sa dalan ko. Ang gitinguha sa Ginoo gikan kanato mao ang atong pagtuo. Ang tao nga may pagtuo misalig kang Hesus. Sa Marcos 6:4-5 ato kining mabasa. O mingon si Hesus kanila, ang propeta gitaod sa tanang dapit gawas siyang kaugalingong lungsod. Sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala sila makahimog milagro dito gawas sa tapion sa iyang mga kamot niya itong pipila ka pasakiton. Unayo sila natingala siya pag-ayo nga wa sila mutuo. Dini atong masabtan nga ang pagkaway pagtuo sa katawan may makapugong kang Hesus sa paghimo og milagro. Ang tao nga may pagtuo dili na magkinahanglan og milagro kay siya misalig man sa gawom sa Ginoo sa pagtabang kaniya. Kaya iyang pagtuo mo ang magkaghat sa iyang makita sa mga talagsaong buhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa 1:20-29 nag-ingon, unya, ningon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong mutuo bisan wala kakita kanako. Kung gusto kang makadawat og milagro sa imong kinabuhi, patubuha gayud ang imong pagtuo. Ngayon, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, ang among pagtuo mo iyawi aron maangkon namo ang milagro nga among gikinahanglan. Hatagi kami sa grasya aron kanunay kami ligon sa maong pagsalig kanimo
O diha kanimo lamang kami mututo. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang liwat sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. At ang ito mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humani niya to Santos nga misa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon at ang usab ang mga kalihukan alang sa 500 years of Christianity nga ipakita usab sa atong Sibianan karong hapon. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa maluod, nadagan sa panghitabo. Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Maigsoon mayong adlaw kanatong tanan og niya kita karon sa ika-16 ka adlaw sa pagkonsagrar sa mahal nga San Jose. Atong tema karon mga kaigsunan mao ang Jose ang matarong matao. Joseph most just. Now, unsa may buti pasabot nining just or taong matarong mga kaigsunan. Timan na nato diha sa balaang kasulatan. Usa lamang ka bersikulo naghisgot sa pagkorona sa mahal nga San Jose sa pag-ingon nga taong matarong. Atong basa diha sa San Mateo kapitulo 1 bersikulo 19. Din si San Jose ginganlan og taong matarong. Ug sa may buti pasabot mga kaigsunan sa taong matarong. Bueno, sa Hebreo ang taong matarong adunay duha ka meaning niini, kahulugan niini. Ug unsa man kini? Una, kining gitawag og good and faithful servant of God. Mayo matinud-anon nga alagad sa Dios. Ug giklaro kana diha sa balaang kasulatan, no? Nga sa dihang si San Jose paagi og damgo, no? Gipadal-ag mensahe sa Ginoo, pinagi sa damgo nga ayaw kahadlok sa pagpangasawa sa babae nga mao si Maria. Kay ang iyang gisabak mao ang lalang sa Espiritu Santo. O pagkaugma gayud mga kaigsunan, diha iyang gihimo, iyang gituman ang kabubuton sa Dios. Iyang gipas ngasawa si Birhen Maria. Sa to pa kining usa ka titulo nga matarong nagkahulugan di ay sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios to fulfill the divine will of God. Otherwise, if we cannot do and if we cannot fulfill the will of God, then we cannot be a just man. Sa daang tugon, usa ra gihapon ang iyang giingnan nga taong matarong. Naay usa ka tawo nga gihinganlan og Noe. Nga bisan tuod wa siya kakita sa Dios, apan sa diyang giingnan siya nga paghimo og barko Noe, iyag yung gituman mga kaigsunan. Og hinganlan siya og taong matarong. Og diha sa bagong tugon kini atong gisgutan karon. Gawas sa atong Ginoong Kristo nga taong matarong si San Jose mo'y nakadawat niini. Diya kaduha mga kaigsunan kining gitawag og
charitable and honorable person. So may buti pasabot aning honorable or charitable person. May ganita sa atong mga mayor, bisan gani diya sa kina ubsan nga hotong sa Katilingban ang barangay chairman or captain. Muinta nga honorable barangay captain or barangay chairman, honorable mayor. Unsa may buti pasabot niya na mga kaigsunan. Deserving of honor. Yang reputation, that is a privilege. Abuti pasabot diha sa kang San Jose. Usa ka pribilehiyo nga siya na nahimong ama-ama sa Dios nga nagpagkatao nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Siya nahimong bana sa inahan nga gipili gayod sa Dios nga magpagkatao. Usa ka dakong pribilehiyo ug usa ka honorable diha kaniya mga kaigsunan ang pagka ama-ama ug ang pagkabana sa birhen nga nahimong inahan sa Dios. Charitable, charity. Sa buti pasabot niya na mga kaigsunan to love God and also to the neighbors. Not only to love but also to serve, because we cannot love without serving others. So muna ang kinabuhi ni Senyor San Jose, mga kaigsunan, nga natuman diha gayud niya, no? Perfectly sa balaang kasulatan natuman diha kang Senyor San Jose. Mao nga diha sa balaang kasulatan siya ra ang kadawat nining maong purong-purong nga usa ka tawo nga matarong. Mao man gani nga si Senyor San Jose kang kita mangayo diha sa pagampo. Mangayo kita sa birtud sa hustisya, mga kaigsunan, the virtue of justice. Kung sa maning virtue of justice, it is giving to another his due. Labi na diha sa atong Ginoo. Kung saan nato paghatag ngadto sa Dios, sa iya, no? Due ngadto sa Ginoo. Diha gyud sa pagpasalamat, diha sa simba ngadto kaniya. Labi na sa adlaw ng Domingo o mga holidays of obligation, mga kaigsunan. It is a perfect giving our due to God. Pinaagi sa pag-apil sa santos nga misa. If we cannot do it, di ta makaingon nga kita matarong. But we are all being called to be a just. Pimana nga maning kamota sa atong tagsa-tagsa. Ang simbahan nagtudlo kanato nga we have to attend the Holy Mass every Sunday and holidays of obligation like ni Saint Joseph nga siya naghimo sa iyang inadlaw-adlaw nga gibuhaton ngadto sa pamilya, sa iyang asawa, ngadto sa iyang anak, kay pinaagi niini. He fulfills the will of God. Saint Joseph, pray for us. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Spirit, have mercy on us. Holy Trinity, one God, have mercy on us. Holy Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. noble offspring of David, Pray for us. Light of patriarchs, Pray for us. Spouse of the Mother of God, Pray for us. Chaste guardian of the Virgin, Pray for us. Foster father of the Son of God, Pray for us. Zealous defender of Christ, Pray for us. Head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life,
Pray for us. Guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us, He has made him Lord of his household. and prince over all his possessions. Let us pray. O God, who in your loving providence chose Blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Secret angel, niabot sa yuta. Kinsay nakakita ang iyang misyon. Ipakatap ang kaayuhan, maminaw mo tanaw. Sa kalibutan si Angelo, chikan langit. Usahay palpak apan kasaligan. Gipadala diri sa yuta, aron mo tabang sa katawhan. Secret angel, secret angel, secret angel, secret angel, secret angel, secret angel, sangan nga Eloy siya na ilhan. Si Angelo, chikan langit, pagamay-gamay lang apan kuskan, buutan ligong kasaligan, ug mo pangga, cute sa